Alright mga amigos, boxing recap muna tayo sa naging boxing event ngayong araw. Umpisa na agad natin sa naging main event ng Matchroom. Diego Pacheco versus Kevin Lele Saggio. Labanan ng dalawang undefeated super middleweight contenders. Pacheco WBO number 3 at Saggio WBO number 8. Yamado sa laban si Pacheco pero hindi naging madali ang kanyang naging laban. Sa katunayan, kamuntik-muntikan pa siyang ma-upset dahil nakascore ng knockdown sa round 8 ang The French Bulldog na may 26 wins with 23 knockouts. Natsyempohan ng magandang left hook ni Saggio si Pacheco sa panga dahilan ng pagbagsak nito sa laban. Buti na lang hindi nagrabihan. Pero sa kabila ng adversity na natiling kampante si Pacheco gamit ang kanyang height advantage na 6'4 versus 5'8 at higit 10 pulgadang kalamangan sa haba ng galamay. Hindi pinayagan ni Pacheco na matalo siya sa puntusan. May mga pagkakataon din sa later rounds na kamuntik-muntikan niyang mapabagsak itong si Saggio nang abutin ang sunod-sunod na kombinasyon. Kaya naman sa bandang huli, siya pa rin ang pinanigan ng mga hurado sa score na 117-110, 116-111 at 115-112. Sa ngayon, nag-improve na ang kartada ni Pacheco sa 25-0 with 18 knockouts. Pero marami pong hindi na-impress sa kanyang performance sapagkat ang kanyang reach at height advantage pati na rin ang kanyang boxing skills ay parang sa later rounds niya na nagamit dahilan upang mahirapan siya sa laban. Samantala, nagpasiklab naman po ang bagong undefeated na alaga ni Eddie Hearn na si Ernesto Tito Mercado. 24 anyos pa lamang pero makikitang napakaganda ng future nitong batang to. Kanina tinalo niya ang veteranong contender na si Antonio Moran via 6-round knockout. Sa katunayan, 3 beses pa nga pong pinabagsak ni Mercado itong si Moran. Una noong round 1 kung saan inabot ng solidong kanan ni Mercado si Moran. Kitang-kitang nayanig ang mga tuhod ni Moran at gumewang-gewang dahilan ng unang knockdown sa laban. Pero kahit bata pa hindi nagpakampante itong si Tito Mercado. Hindi siya nagmamadaling tapusin ang laban, focus lang sa game plan. Sa mga sumunod na rounds, kontrolado ni Mercado ang laban gamit ang bilis ng footwork, husay sa timing at counter at tamang distansya. Pagtungtong ng round 6, hinog na ang prutas para pitasin at yun nga po ang ginawa ni Mercado. Isang solidong left uppercut ang muling nagpayanig ng tuhod ni Moran at agad niyang sinundan ng mga kombinasyon ni Mercado. At maya-maya pa nga po'y napaluhod na ang Mexicano. Sa pagtayo ni Moran, makikita sa body language nito na pasuko na siya sa laban. Kaya naman inasinta na itong mabuti ni Mercado upang tapusin na ang laban. At kanya nga pong na-execute ng maayos ang kanyang plinanong kombinasyon na siyang tumapos sa laban. Kaya naman the winner by 6-round knockout, Ernesto Tito Mercado, na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 18-0 with 17 knockouts. Tansya ko rito mga amigos, baka mga 2 o 3 laban pa maikasa agad dito sa world title. Sa kabilang banda, former IBF World Super Featherweight Champion Joe Cordina wagi rin po via 12-round unanimous decision kontra Gabriel Flores Jr. sa score na 117-110, 115-112 at 114-113. Ang nasabing laban po ay WBO World Lightweight Title Eliminator. Ibig sabihin po, dahil nanalo si Joe Cordina na po ang mandatory challenger ni WBO World Lightweight Champion Abdullah Mason. At sa iba pang balita, we have a new WBC World Cruiserweight Champion sa ngalan ni Noel Michaelian. Kanya pong naagaw ang WBC title ni Badou Jack kanina sa pamamagitan po ng 12-round unanimous decision sa score na 116-110, 115-111 at 116-110. Bali rematch po yung laban na yan mga amigos sa kanilang naging unang laban. Natalo po dyan si Michaelian via majority decision. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako